Kasisilang mo pa lang, napansin mong papalitan na ng nurse ang iyong wristband. Ang iyong mga magulang na naglalambingan ay biglang narinig ang iyong saloobin. Ma! Saklolo! Papalitan ako! Biglang nag-angat ng ulo ang dalawa, litong-lito na nagtitingin sa paligid. Huwag na kayong luminga-linga pa. Tumingin kayo sa akin. Tumingin kayo sa anak ninyo. Papalitan ako ng iba. Mamaya, pag napalitan na ako, darating yung kababata ni Papa, iiyak at sasabihing nangaliwa si Mama. Tapos, pag kinuha nyo yung peking sanggol para ipad na test, si Mama, kahit tumalon pa sa ilog, hindi na malilinis ang pangalan. Pagkatapos, dadalhin ako ng kababata niya para ipad na test kay Papa. Aakalain ni Papa na may anak sila ng kababata niya. Kiete. Magkakaroon na ng sama ng loob sina Mama at Papa sa isa't isa. Ang totoo, wala namang nangyari kay Papa at sa kababata niya. Dati, nalasing si Papa, balak siyang pagsamantalahan ng kababata niya, pero biglang tinawag siya ng karelasyon nito kaya umalis. Pero hindi na maalala ni Papa. Pag nakita ni Papa yung bata, aakalain niyang may nangyari nga noon. Biglang sumeryoso ang mukha ni Papa, agad dumayo, at pinigilan ang nurse na ilalabas na sana ang sanggol sa delivery room. Sandali! Saan mo dadalhin ang anak namin? Naku, Papa! Sa wakas, nagising ka na. Nakita mo rin. Napailing si Papa. Sino ba nagsabing ang anak ay parang munting pampainit ng puso? Ang bibig ng anak niya parang pinahira ng lason. Natauhan na rin si Mama. Ilang araw pa lang siyang nanganak, kaya nanghihina pa ang katawan, pero pinilit niyang tumayo. Saan mo dadalhin ang anak namin? Ano bang pinagsasabi niyo? Anak ito ng iba, hindi sa inyo. Tingnan niyo ang wristband. Anong titingnan? Matagal nang napalitan iyang wristband. Sumimangot si Mama. May balat ang anak ko sa puwit. Titingnan namin. Walang sabi-sabing inagaw ni Papa ang sanggol at tiningnan ang puwit nito. Hoy! May kahihiyan din naman ako kahit sanggol pa lang. Hindi na malinis ang puwit ko. Anak nga natin. May sasabihin ka pa ba? Malamig na tanong ni Papa. Natigilan ang nurse at nagmamakaawang nagpaliwanag, papasensya na po. Baka noong pinaliguan ko po yung mga sanggol, nagkamali ako ng kuha. Pasensya na po talaga. Alam din ng nurse na imposible nang makuha pa ang batang lalaki. Ikaw mismo ang nagpalit. Naramdaman ko kaya. Kahit kasisilang ko pa lang at hindi pa malinaw ang mata ko, naramdaman ko yung pagpalit mo ng wristband, okay. Malamig na sabi ni Papa, ay check ang key. May tsisihi sa paliguan ng mga bata. Namutla ang nurse, umatras, at lumuhod sa sahig. Sasabihin ko na po ang lahat. Biglang lumabas ang isa pa niyang kasamahan. Uy, teka, hindi mo ba namali ng key? Natigilan ito. Nakita ng kasamahan niya na parang hindi tugma ang pangalan sa wristband at ang sanggol kaya lumabas ito, hindi inaasahang makikitang nakaluhod ang katrabaho. Sinabi ni Jiang Fu, Papa, sa nurse, sumama ka sa akin. Agad siyang tumawag para may magbantay kay Liru, Mama, papunta sa kwarto. Hindi na makatulog si Mama. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa batang lalaki, takot na baka mapalitan na naman ito. Hay naku, Mama, bakit ka ba nakatitig sa akin? Nahihiya rin naman ako. Halos hindi napigilan ni Liru ang matawa. Hindi niya alam kung bakit naririnig niya ang saloobin ng anak niya. At mukhang naririnig din ng asawa niya. Paano man, anak niya ito. Kahit nakakaiba ang marinig ang iniisip ng bagong silang, hinding-hindi niya sasaktan ang anak niya. Iniunat ni Mama ang kamay at marahang tinusok ang pisngi ng batang lalaki. Anak, lumaki kang masaya at maligaya, ha? Ma, huwag kang mag-alala. Basta't magkasama kayo ni Papa ng maayos, hinding-hindi ako maghihirap sa buhay na to. Mayaman naman talaga si Papa, eh. Sa kabilang banda, seryosong nakikinig si Jiang Fu sa sinasabi ng nurse. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya akalaing maririnig niya talaga ang saloobin ng anak niya, at totoo lahat ng sinabi nito. Ang lahat ng ito ay kagagawa ng kababata niyang si Lin Xinru. Bakit? Hindi ba't may anak na siya sa iba? Kasabay pa ngang ipinanganak ng anak namin. Bakit niya ginagawa to? Ipinadakip ni Papa ang nurse sa pulis.
Ang ganitong klaseng tao ay hindi na dapat manatili sa ospital. Habang nag-iisip, tumunog ang cellphone ni Papa. Pagkasagot niya, narinig niya ang galit na sigaw ng kanyang lolo. Jayang, ikaw na bata ka. May anak ka na pala, hindi mo pa dinadala rito para makita namin. Wala ka bang balak managutan? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng apo ang pamilyang Jayang? Sunod-sunod ang mura ni Lolo Jayang. Hindi makaimik si Jayang Fiu. Noong una silang nagsama ni Liu Ru, tutol na tutol ang mga magulang niya. Ulila si Liu Ru. Sabi ng direktor ng ampunan noon, kasi silang pa lang niya ay iniwan na siya sa pintuan ng ampunan. Walang maipagmamalaking yaman si Liu Ru at walang maitutulong kay Jayang Fiu. Gusto ng mga magulang niya na pakasalan niya si Lin Xinru. Pero para kay Jayang Fiu, si Lin Xinru ay parang nakababatang kapatid lang, walang anumang romantikong nararamdaman. Nag-away ng malaki si Jayang Fiu at ang kanyang mga magulang. Pinutulan din siya ng pera ng mga magulang niya. Pero nagsumikap si Jayang Fiu. Kasama si Liu Ru, nagtrabaho sila ng husto. Ngayon, may-ari na siya ng isang maliit na kumpanya. Kahit hindi kasing laki ng Jayang Group, sapat na para mabuhay sila ng maalwan. Noon lang sila nagkaideyang magkaanak. Kahit hindi pa niya nadadala si Mama sa kanila, matagal na silang kasal ni Papa. Nang matapos magmura si Lolo Jayang, narinig niyang lalaki ang apo. Jayang Fan ang pangalan, di ba? Pag medyo magaling na si Liu Ru, umuwi kayong tatlo. Ay, teka, hintayin niyo na lang kami dyan sa ospital. Pupunta kami ng lola mo ngayon. Nagtaka si Jayang Fiu. Noong nag-asawa at nagkaanak ang kuya niya, hindi naman ganito kaatat si Lolo. Pagbalik ni Jayang Fiu sa kwarto, nagpapadede si Liu Ru. Karga-karga mo siya, pero sa isip mo, umiiyak ka. Isipin mo, dating sikat na, dalubhasa sa metapisika, ngayon, dito lang ako umiinom ng gatas. Pero ang tamis? Nagkatinginan ang dalawa, may kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Naalala nila noong buntis si Liu Ru, may nakasalubong silang isang Taoist priest. Yumuko pa ito sa tiyan niya at may binubulong na kung ano tungkol sa Heavenly Master na darating para iligtas ang lahat. Hindi nila iyon pinansin noon, inakalang baliw lang. Naalala rin nila, may binanggit yung Taoist priest na Tixingsu Taoist Temple. Hindi nila pamilyar ang pangalang iyon. Isang templo ba iyon? Dahil hindi naman sila masyadong interesado sa mga ganoong bagay, hindi nila maalala kung saan iyon. Hindi kaya, galing talaga sa isang sekta ang anak natin, isip-isip nila. Tinanong ni Liu Ru si Jayang Fiu, nagsalita na ba yung nurse? Ikaw na medyo inaantok na ay biglang nagising. Itinayo mo ang maliliit mong tenga para makinig sa chismis. Napangiti si Papa at tumango. Umamin na siya. Si Lin Xinru ang nagbayad sa kanya para gawin yun. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to, anak naman niya yun sa iba, bakit kailangang ipasa sa akin? Bakit pa nga ba? Yung tatay ng anak ni Lin Xinru nakulong. Ayaw niyang magkaroon ng kriminal na tatay ang anak niya. Kaya ikaw ang pinuntirya. Sino ba namang hindi, mayaman ka na, medyo uto-uto pa, sarkastikong sabi mo sa isip. Naawang napatingin si Liu Ru kay Jayang Fiu. Sa totoo lang, tama naman ang sinabi ng anak natin. Ayaw din kasi ng pamilya niya na makasama yung lalaking iyon. Pero nanganak na siya, at mahal na mahal niya yung tao, kaya ikaw na lang ang pinagdiskitahan. Pagkatapos niya akong gamitin sa SAT test, ibabalik niya ako, tapos yung sarili niyang anak ang titira sa pamilyang Jayang. Ang sama ng balak niya. Naging berde ang mukha ni Jayang Fiu. Grabe naman yang mang-agrabyado. Sisirain niya ang pamilya ko. Nga pala, sabi ni Jayang Fiu, para maiba ang usapan, sabi ni Lolo, pupunta raw sila mamaya. Ngayon, si Liu Ru naman ang natigilan. Hindi ba't ayaw nila sa akin? Bakit sila pupunta? Si Lolo sa tuhod, matapang lang magsalita yan pero mabait talaga. Noong nagsisimula pa lang si Papa sa negosyo, palihim siyang tinulungan ni Lolo sa tuhod. Kung hindi, sa tindi ng away nila Papa sa pamilya, sino namang makikipagpartner kay Papa? Hindi naman talaga ayaw ni Lolo sa tuhod kay Mama. Pinakiusapan nga niya si Lola sa tuhod, pero hindi siya pinakinggan. Naririnig nila ang iyong saloobin nang dumating si Lolo Jayang. Mahigit 80 anyos na si Lolo Jayang pero mukhang malakas pa rin.
Mabilis siyang lumapit sa kuna at tiningnan ang maliit na sanggol doon. Ilang araw ka palang isinilang, mapula-pula pa ang balat, at pilit mong iminumulat ang iyong mga mata. Naramdaman mong may nakatingin sa iyo, kaya itinaas mo ang iyong maliit na kamay. Natunaw ang puso ni Lolo Jayang. Marahan niyang hinawakan ang iyong maliit na kamay. Ang liit-liit mo, parang ilang daliri lang niya ang laki. Sinikap mong hawakan ang isang daliri niya, pero wala pang boses na lumalabas sa bibig mo. Ang cute-cute naman ng apo namin, sabi ni Lolo Jayang, sabay tingin kay Jayang Fiu. Naisip niya na ba ang palayaw niya? Sumagot si Liu Ru, Lolo, hindi pa po. Iniisip po namin na kayo na lang ang magbigay. Medyo lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Lolo. Ah, Ru, napagod ka. Magpahinga kang mabuti. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Itong palayaw pag-iisipan kong mabuti. Nagpasya si Lolo Jayang na pag-isipang mabuti. Tinulak siya ng Lola Jayang na nasa tabi niya. Alis dyan. Ako naman ang titingin sa apo natin. Ang cute-cute. Ang Lola Jayang, sa buong buhay niya, hindi siya nagkaanak ng lalaki, kaya gustong-gusto niya ang mga batang lalaki. Noong bata pa siya, lagi siyang tinutukso ng mga dati niyang kasamahan dahil wala siyang anak na lalaki. Ngayon, gusto niyang dalhin kayo sa bawat bahay para ipakita sa kanila, tingnan niyo. Hindi lang babae ang kaya naming magkaanak sa pamilyang Jayang. Kaya rin naming magkaroon ng matalino at cute na apo. Habang tinitingnan ni Lola Jayang, lalo siyang natutuwa. Kumuha siya ng isang card mula sa kanyang bag, biglaan kasi, hindi ako nakapunta sa mall para mamili ng gintong kandado o kung ano pa. Pag-uwi niyo na lang sa bahay, saka ko na ibibigay kay apo. Itong card, hawakan mo muna. Kahit sino ang magkulang, wag lang ang apo ko. Inabot ni Lola Jayang ang black card kay Liu Ru. May 10 milyon dyan. Ah, Ru, alam kong hindi ka materyosa, pero itong pera, para kay apo to, ikaw na ang tumanggap para sa kanya. Magkano? 10 milyon? Tanggapin mo, ma. Tulungan mo akong tanggapin. Kapag tinanggihan mo, iiyak talaga ako. Pera ko iyon eh. Napangiti na lang si Liu Ru. Hindi niya alam kung bakit, hindi naman sila parehong mukhang pera ng asawa niya, pero bakit ganito kamukhang pera ang anak nila? Sige po, maam, tatanggapin ko na po para kay apo. Huwag po kayong mag-alala, itatabi ko po itong pera para kay apo, hinding-hindi ko po gagalawin. Para sa'yo yang sinasabi ko, ngisi mo sa isip. Kahit gamitin mo pa, mama, wala akong sasabihin. Ikaw ang pinakamamahal kong mama, eh. Nakaramdam ng init sa puso si Liu Ru. Siyempre, hindi niya gagamitin ang pera ng anak niya. Pero ang kagustuhan ng anak niya na ibigay ito sa kanya ay isang magandang intensyon. Sa tingin ko, ang palayaw niya ay dapat dinefines, puno-puno, sabi ni Lolo. Para ang apo natin, magkaroon ng puno-punong kaligayahan, puno-punong pera, puno-punong swerte. Buo at maganda ang buhay. Nagkatinginan si Liu Ru at Jayang Fiu. Maganda iyang pangalan na iyan. Salamat po, Lolo. Tuwang-tuwa si Lolo Jayang. Ilal eman. Ang endless himat namin. Masaya ka ring iwinagayway ang iyong maliit na kamao. Maganda ang ibig sabihin ng pangalan. Gusto ko. Natigilan si Lolo Jayang, tapos sinabi kay Liu Ru, ah Ru, yung mga magulang ni Xiao Jayang, hindi sila marunong. Huwag mo na lang silang pansinin. Ganito na lang, lumipat na kayo sa lumang bahay para doon tumira. Para na rin may kasama ako at para maalagaan ko si Ingnan. Tumingin si Liu Ru kay Jayang Fiu. Sabi ni Jayang Fiu, Lolo, pag-uusapan po namin ni Aru. Tumango si Lolo Jayang. Bigyan niyo kami ng sagot mamayang gabi. Kung papayag kayo, bukas na bukas, susunduin ko na kayo. Matanda na rin si Lolo Jayang, kaya medyo napagod na siya. Malungkot siyang tumingin sa iyo. FSMS, bukas ulit bibisitahin ka ni Lolo. Iwinagayway mo ang iyong maliit na kamao bilang tugon. Teka, parang may hindi magandang enerhiya kay Lolo sa tuhod. Inamoy-amoy mo. Amoy ito ng masamang espiritu. Parang galing sa dibdib ni Lolo sa tuhod. Hindi kaya may suot siyang jade pendant? Paano ko kaya sasabihin kina mama at papa? Lolo sa tuhod, yang jade pendant na yan, kapag matagal ang suot, makakasama sa buhay niyo yan. Nagkatinginan si Liu Ru at Jayang Fiu.
Bahagyang tumango si Jiang Fu. Lolo, ihahatid ko na po kayo sa baba. Nagkatinginan si Lolo sa tuhod at si Lola sa tuhod. Sa totoo lang, narinig din nila ang iyong saloobin. Noong una, akala nila nagkamali lang sila ng dinig. Ngayon, mukhang hindi nga sila nagkamali. Talagang nagsalita ka. Mukhang naririnig din ni Xiao Jiang. Nang maihatid ni Jiang Fu si Lolo Jiang sa baba, tinanong niya, Lolo, maisuot po ba kayong jade pendant? Nagkunwaring nagulat si Lolo Jiang. Paano mo nalaman? Nag-isip sandali si Jiang Fu. Baka hindi po kayo maniwala, pero dati po, natuto ako sa isang Taoist priest. Nakikita ko po na may maitim na enerhiya dito sa dibdib nyo. Siguro po, galing iyon sa jade pendant. Payo ko po, itapon nyo na yung jade pendant. Alam mo namang hindi ako maniniwala sa sasabihin mo, tapos sasabihin mo pa? Kung hindi lang niya narinig ang iyong saloobin, baka nasapok na siya ni Lolo Jiang. Sige, alam ko na. Inilabas ni Lolo Jiang ang jade pendant at ibinato sa kanya. Ikaw na ang bahala dyan. Nagtaka si Jiang Fu. Ganoon na lang yun, Lolo. Naniniwala po talaga kayo sa akin. Kahit si Jiang Fu, hindi naniniwala sa sarili niyang sinabi. Tiningnan siya ni Lolo Jiang. Ano? Nagsisinungaling ka lang? Hindi po, kinamot ni Jiang Fu ang kanyang ilong. Hindi ko lang po inaasahan na maniniwala kayo. Dahil kay MS Inath, sabi ni Lolo Jiang, sabay alalay kay Lola Jiang pasakay sa kotse. Sige na, umuwi ka na. Huwag mo na kaming ihatid. Talagang malakas ang dating ni MS Inath Umakyat si Jiang Fu dala ang jade pendant. Hindi rin niya ito basta-basta maitatapon. Paano kung may makapulot at mapahamak pa? Naisip ni Jiang Fu na maghanap ng isang Taoist temple, baka may paraan ang mga Taoist priest doon. Samantala, sa loob ng kotse, ibinaba ni Lola Jiang ang harang gamit ang remote. Matanda, narinig mo ba? Parang narinig kong nagsalita si Ina. Narinig ko. Si Lolo Jiang ay isang retiradong general, sanay na sa malalaking pagsubok. Hindi siya nagulat dito. Nasa tiyan pa lang natin yan. Mukhang tayo lang, si Xiao Jiang, at si Aru ang nakakarinig sa saloobin ni Ina. Hindi naririnig ng mga doktor at nurse. Medyo nag-alala si Lola Jiang. Inas, kung malalaman ito ng ibang tao, baka ituring siyang halimaw. Baka nga hulihin pa siya para pag-aralan. Habang iniisip ito ni Lola Jiang, lalo siyang nag-aalala. Matanda, kailangan mong gumawa ng paraan. Si MS Ignat lang ang apo natin sa tuhod, hindi natin siya pwedeng pabayaang masaktan. Nandito na tayo sa pamilyang Jiang. Kahit na halimaw pa si Inas, poprotektahan natin siya. Gagawa ako ng paraan, pagpapakalma ni Lolo Jiang habang tinatapik ang kamay ng asawa. Ipaubaya mo sa akin. Walang sinumang makakasakit kay Ina. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, idinagdag niya, yung jade pendant, bigay sa akin ni Jiang Bin yun. Si Jiang Bin ay anak na babae ng kanyang pangatlong anak na lalaki. Napabuntong hininga si Lola Jiang. Ngayon, palaki na ng palaki ang negosyo ng pamilyang Jiang. Sa mga apo, may magagaling at may hindi. Kapag mas binibigyan mo ng kapangyarihan ang magagaling, syempre, iisipin ng mga hindi gaanong magaling na pinapaburan mo sila. Pero ang gumawa ng ganitong bagay si Jiang Bin, ang puso niya. Umismid si Lolo Jiang. Sa pamilya natin, laging ang may kakayahan ang nasusunod. Kung walang kakayahan, mag-aral ng mabuti. Itong mga ganitong klaseng pakana. Tingnan natin kung anong sasabihin ni tatay. Sa silid ng ospital, pinaglalaruan ni Jiang Fu ang jade pendant. Nakita ko kasing maganda tong jade pendant ni Lolo, kaya hiniram ko para paglaruan. Grabe ka, boss. Ganyan ka ba talaga kaswerte sa kamatayan? Papa, kung ano-ano ang pinaglalaruan mo. Bakit yung may masamang enerhiya pa? Gusto mo na bang mamatay ng maaga? Puno ng pagkadismaya ang tono mo. Dalian mo, dalhin mo yung jade pendant sa isang sikat na Taoist temple dyan. Kung hindi, ilang araw lang, makakaramdam ka na ng hirap sa paghinga at paninikip ng dibdib. Mamamatay ka ng dahan-dahan. Pwede pa bang itapon ngayon? Balak ko naman talagang dalhin sa Taoist temple. Hindi pa lang ako nagkakaroon ng pagkakataon. Hay, yung mga tatay ng iba ang seseryoso.
Bakit yung tatay ko ganito? Boss din naman ang tatay ko, ah. Narinig ang iyong reklamo, natigilan si Jiang Fu. Anak, 27 pa lang si Papa, okay. Bata pa si Papa. Paanong magiging katulad ako ng mga matatandang yun? Napalingon si Liu Ru, pinipigilan ang tawa, nanginginig ang balikat. Haha! Jiang Ze, may araw ka rin pala. Matagal na niyang gustong sabihin yun, pero asawa niya pa rin ang pinili niya. Pero gusto rin niya itong pagiging simple ni Jiang Fu. Agad kinuha ni Jiang Fu ang kanyang cellphone para maghanap ng Taoist Temple. Nakahanap siya ng isang mukhang maayos. Dala ang jade pendant, nagmamadali siyang lumabas. Asawa ko, lalabas lang ako saglit. Nandito naman yung Courage River. Okay lang kahit wala siya saglit. Nagmamadaling lumabas ng ospital si Jiang Fu, papunta sa pinakamalapit na Phi Taoist Temple. Sa mismong pintuan ng ospital, nakasalubong niya ulit yung Taoist priest na nakita niya dati. Tumingin sa kanya ang Taoist priest, napunta ang tingin sa hawak niyang jade pendant. Mas mabuti kung ibigay mo na lang sa akin yan. Kaya kong alisin ang masamang enerhiya dyan. Natigilan si Jiang Fu. Taoist priest, yung sinabi niyo dati. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin nang putulin siya ng Taoist priest. Itle, ang mga lihim ng langit ay hindi dapat ibunyag. Kapag dumating na ang tamang panahon, magkikita tayong muli. Litong-lito si Jiang Fu. Sino ba talaga itong misteryosong Taoist priest na ito? Hating gabi na, mahimbing kang natutulog nang bigla kang makaramdam ng panganib. Minulat mo ang iyong mga mata. Kahit malabo pa ang paningin mo, may nakikita kang isang anino, parang tao. Isang taong may masamang intensyon sa iyo. Iniunat ng babae ang kanyang kamay at binuhat ka. Agad kang sumigaw sa isip, saklolo. Ma, saklolo. May gustong pumatay sa akin. Papa, kung nandito lang ang mga kapangyarihan ko, hindi ako matatakot sa iyo. Gusto mo akong patayin, di ba? Malakas ang iyong saloobin. Mababaw lang ang tulog ni Liu Ru kaya agad siyang nagising. Ha! Pagtingin niya, nakita niya ang isang babae na buhat-buhat ka na. Nang makitang gising na si Liu Ru, umisi ng nakakatakot ang babae. Gising ka na pala. Pagkatapos ay akmang ihagis ka sa sahig. Huwag! Huwag! Halos lumabas na ang puso mo sa takot. Agad na bumangon si Liu Ru para saluhin ka, pero nanghihina pa ang katawan niya. Pagbaba niya sa kama, napaupo siya sa sahig. Buti na lang, nagising din si Jiang Fu. Nasalo ka niya. Baliw! Nakakatakot. Muntik na akong mamatay. Huhuhu! Halos lumabas na ang puso ko sa kaba. Click! Bumukas ang ilaw sa kwarto. Tiningnan ni Jiang Fu ang babae sa harap niya, madilim ang mukha. Ikaw! Hirap na tumayo si Liu Ru, mahigpit kang niyakap, tumutulo ang mga luha. Masamang-masama ang tingin ni Jiang Fu sa babaeng may pangit na ekspresyon sa harap niya. Ngumisi si Lin Xinru. Balak ko lang sanang pagpalitin yung dalawang bata. Sino ba namang nagsabing magigising siya at makikita tayo? Baliw! Kinuha ni Jiang Fu ang cellphone at agad dumawag sa pulis. Pero walang takot si Lin Xinru. Nasira ko na ang key sa kwartong to. Sino ang makakapagpatunay na may ginawa ako? Ang anak ko may kriminal na tatay. Bakit ang anak mo magkakaroon ng magandang kinabukasan? Ano tong kabaliwan na to? Yung anak mo walang magandang kinabukasan, hindi ba't kayo ng asawa mo ang may gawa niyan? Anong kinalaman ni na mama at papa ko dyan? Sang-ayon na sang-ayon si Liu Ru. Ilang beses pa lang niyang nakikita itong si Lin Xinru. Bakit kapag hindi maganda ang buhay ng anak ni Lin Xinru, siya ang sinisisi? Talagang walang katwiran. Humarang si Jiang Fu sa harap ng kanyang asawa at anak. Kung hindi maganda ang buhay ng anak mo, dapat sarili mo ang tanungin mo. Pero hindi nakikinig si Lin Xinru. Bakit siya? Wala namang pinanggalingan, pero nakakuha ng mapagmahal na asawa at cute na anak. Bakit ako, na mayaman, napunta sa taong hindi ako mahal? Nanganak ako para sa kanya, pero nambababae siya. Mas maganda pa ang buhay ni Liu Ru kaysa sa akin, okay lang. Pero bakit pati anak niya, mas magiging maganda pa ang kinabukasan kaysa sa anak ko? Nagsalita si Jiang Fu, hindi kanya mahal, maghanap ka ng iba. Naging malumanay ang mukha ni Lin Xinru.
Hindi. Mahal ko siya, Papa. Dahil dati tayong magkababata, ikaw na lang ang maging tatay ng anak ko. Tulungan mo ako. Hindi naman kailangang magpakasal tayo. Basta't magpalit lang ang anak mo at ang anak ko, okay na. Talagang ang hina ang pinipili, ano? Ngumisi si Jiang Fu. Hindi mo kayang iwan yung taong yun, pero gusto mong kami ang managot sa pagkakamali nyo. Gusto mo pang idamay ang anak ko. Baliw ka ba? Hindi ako papayag na magpalit sila. Kalimutan mo na yan. Sakto namang dumating ang mga pulis at dinala siya. Bago siya madala, nagmumura pa rin siya. Jiang Fu. Akala ko ba matalik tayong magkaibigan? Ganito kaliit na pabor, hindi mo pa ako mapagbigyan. Jiang Fu, ano ako, napakawalang kwentang tao. Naawang napatingin si Liu Ru kay Jiang Fu. Dati, lagi mong sinasabi sa akin na sa grupo niyo ng mga kaibigan, ilan lang ang totoo. Akala ko, nagsisinungaling ka. Ngayon, naniniwala na ako sa'yo. Hindi alam ni Jiang Fu kung iiyak ba siya o tatawa. Dinala na si Lin Xinru. Ang anak niya ay ibinalik sa pamilyang Lin, dugo pa rin naman iyon ng pamilyang Lin, imposibleng hindi nila tanggapin. Dahil sa nangyaring ito, nagpasya na rin sina Liu Ru at Jiang Fu na dalhin ka sa lumang bahay. Mas ligtas doon kaysa sa ospital. Nang malaman nilang papayag silang umuwi, nagpahanap pa si Lolo Jiang ng magagaling na yaya at pediatrician para mag-alaga sa iyo. Pagdating mo sa lumang bahay, si Lolo Jiang at Lola Jiang na ang araw-araw na nag-aalaga sa iyo na parang kayamanan. Hindi na mahawakan ni Liu Ru ang sarili niyang anak. May himig ng selo sa boses ni Jiang Fu. Anak ko naman yan, ah. Hindi ko pa nga halos nahahawakan. Hindi ba, sabi ni Liu Ru. Ako rin, hindi ko pa halos nahahawakan. Pinakalma ni Lola Jiang si Liu Ru. Ay Ru, nasa importanteng yugto ka ng pagpapagaling pagkatapos manganak. Unahin mo ang pagpapalakas ng katawan. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng 1 buwan, hindi na namin agawin si Enigma sa'yo. Hahayaan ka naming hawakan si Enigma ng husto. Kakagaling mo pa lang, huwag kang mapagod. Magpahinga ka ng madalas. Jesus, pagkatapos ng 1 buwan, siguradong sanay na sa kanila si Enigma. Sila na lang ang gugustuhin niyang magkarga. Huhu, Mama, natouch ako. Lola, salamat po. Aalagaan ko po ng mabuti ang katawan ko. Ang bait-bait sa kanya ni na Lolo sa tuhod at Lola sa tuhod. Ayaw siyang mapagod. Umisi si Jiang Fu at lumapit. Lola, hindi ko naman kailangang magpagaling pagkatapos manganak. Hayaan niyo akong kargahin si Enigma. Nang tumingin si Lola sa tuhod kay Jiang Fu, medyo nawala ang ngiti niya. Hindi mo kailangang magpagaling pagkatapos manganak. Hindi ka ba kailangang magtrabaho? Kung hindi ka magtatrabaho para kumita, anong kakainin ng apo ko sa tuhod? Ang galing ni Lola sa tuhod. Kung magiging mayaman ba ako sa hinaharap, nakasalalay sa'yo yan. 20 anyos ka pa lang, magsumikap ka. Ang edad na 20, panahon yan para magsikap. Walang utang na loob. Mas importante pa ba ang pera kaysa kay Papa? Medyo sira yata tong pampainit mo, ah. Sige na, kung ayaw mong magtrabaho, samahan mo na lang ang asawa mo. Utos ni Lolo Jiang. Tularan mo ako. Noong nagpapagaling ang lola mo pagkatapos manganak, nasa tabi niya ako at inaalagaan siya. Para sa mga babae, napakahalaga ng pagpapagaling pagkatapos manganak. Sige na, alalayan mo na ang asawa mo para makapagpahinga. Hehehe, wag niyo kaming istorbohin sa paglalaro namin ni Enigma. Walang nagawa si Jiang Fu kundi alalayan si Liu Ru. Hindi nagtagal, pumasok ang katiwala na tulak-tulak ang isang tambak na laruan. Senyor, narito na po ang mga pinabibili niyo. Lunas en mas, gusto mo ba tong martilyo? Sabi niya habang inaalog ang isang marakas na gumagawa ng kaluskos. Naisip ni Lolo Jiang na ilang araw ka palang isinilang, hindi mo pa kayang paglaruan yung dalawang iyon. Tingnan natin itong mga card. Hindi ko makita, hindi ko makita. Hindi pa nga maayos ang mga mata ko, eh. Kasalanan ko, Lolo sa tuhod. Sige, kukwentuhan ka na lang ni Lolo sa tuhod. Kinuha ni Lolo Jiang ang isang aklat ng mga fairy tale at nagsimulang magkwento sa iyo. Sa loob ng 1 buwang iyon, isinikreto ni Lolo Jiang ang balita. Walang nakakaalam na nakauwi na sa lumang bahay ang mag-asawang Jiang Ze.
Hanggang sa maghahanda na para sa iyong unang buwan na selebrasyon, saka lang nagpadala ng imbitasyon si Lolo Jiang sa iba't ibang maimpluwensyang tao para pumunta sa bahay nila. Noon lang nalaman ng mga magulang ni Jiang Fu na may anak na pala ang anak nila. Tumawag ang tatay ni Jiang Fu, si